Okay, magandang gabi mga kapatid. Tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Napakahalaga po ng ating pag-aaral sa gabing ito na nakakalimutan ng marami. So ngayon, ang ating pong pag-aaralan ay pangunahan po ng ating pong kapatid na si Sister Elsie Cab. At bago yan, tayo po ay mag-aawitan ng ating pong opening song and opening prayer naman na ipagkaloob sa atin ni Sister Kai. At pakinggan na po natin ang ating pong speaker. And kung meron pa po tayong malayang oras, tayo po ay magkakaroon ng karagdagan sa ating pong mga kapatid sa Zoom na nais magdagdag o meron pang mga nakita na related sa ating pong kalagayan at sa ating pong spiritual na kalagayan. At pagkatapos noon ay closing song and closing prayer po ng ating pong speaker. So ngayon tayo po ay mag-aawitan ng ating pong opening song. Ito po ng ating pong technical coordinator. Ama naming banal, nasa kataas-taasan ng mga langit, kami po lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at protection po sa amin sa buong araw na ito at kami po ay umabot sa mga oras na ito at muli po ay makapakinig na inyong banal na salita. Sa pagsisimula po ng aming pag-aaral sa gabing ito, Ama, naway ikaw po ang magkaloob sa amin ng karunungan at katalinuhan upang ang mga mensahe namin maririnig ay aming maintindihan at tumimo ng malalim sa aming puso at isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po ay nabubuhay dito sa sanlibutan. At ganoon din naman po sa magdadala ng mensahe, naway ikaw po ang magkaloob sa kanya ng karunungan at katalinuhan upang kanya po itong maisalaysay ng maayos at malinaw. At naway itago niyo po siya sa likuran ng inyong krus upang lahat po na mamatawi sa kanyang mga labi ay naaayon lamang po sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po sa mga biyayang inyong pinagkaloob sa amin.
Patawad po ako sa pamalisampungan ng pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po, Sister Kai, sa panguna sa ating panalangin. So ngayon po, tayo po ay dadako na sa ating pong pag-aaral. Tayo po ay tatawagin na po natin ang ating pong speaker sa gabi ito, Sister Elsie Akab. Kapatid, magandang gabi sa ating lahat at sa gabi pong ito, ako po ang inyong pansamantalang makakasama. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako nga muna ay magpapakilala. Ako nga pala si Aka from Negros Oriental. So, sa gabi pong ito ay atin pong pag-studyhan ang book na nagngangalang Conflict and Courage. So, ayan. Sa pangalan pa lang ng book, mapapatanong ka na, bakit may ginawang ganito? May nabuo na book na Conflict and Courage. So, mga kapatid, ito ng point nagpapahiwatig lamang sa buhay natin. Sometimes may conflict, but beyond the conflict, may courage. So, ayan. Hindi na tayo magtatagal. Sisimulan natin ang ating pag-aaral. Ito ang sabi sa John 4:10-11, narito ang pag-ibig, hindi sa ating iniibig ang Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak upang maging pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, kung tayo ay iniibig ng Diyos, dapat din tayong magmahalan. In what way nga ba tayo magmahal? Ang sabi ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. So mga kapatid, yan po yung sabi ng Bible. By obeying the law of our Heavenly Father, dyan po natin maipapakita na minahal natin siya dahil tayo kanyang unang minahal. Pagkatapos ng pag-akyat ni Kristo sa langit, si Juan ay tumayo bilang isang tapat, masigasig na manggagawa para sa guro. Ang pag-ibig para kay Kristo na nagniningning sa kanyang puso ang umaakay sa kanya upang gumawa ng masigasig, walang pagod na paggawa para sa kanyang kapwa, lalo na para sa kanyang mga kapatid sa simbahang Kristiyano. Inatasan ni Kristo ang mga unang disipulo na magmahalan gaya ng pagmamahal niya sa kanila. Pagkatapos ng pagbaba ng banal na espiritu ng ang mga disipulo mayo upang ipahayag ang isang buhay na tagapagligtas. Ang kanilang isang hangarin ay ang kaligtasan ng mga kaluluwa. Nagsaya sila sa tamis ng pakikipag-isa sa mga santo. Sila ay malalambing, malalahanin, itinatanggi ang sarili, handang gumawa ng anumang sakripisyo para sa kapakanan ng katotohanan. Sa kanilang pang-araw-araw na pakikisama sa isa't isa, nihayag nila ang pag-ibig na ipinag-utos sa kanila ni Kristo. Ngunit unti-unting dumating ang pagbabago. Ang mga mananampalataya ay simulang maghanap ng depekto sa iba. Nawala sa kanilang paningin ang tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig. Si Juan na napagtatanto na ang pag-ibig sa kapatid ay hungahan, hinimok sa mga mananampalataya ang patuloy na pangangailangan ng pag-ibig na ito. Hindi ang pagsalungat ng mundo ang pinakanaglalagay sa panganib sa simbahan ni Kristo. Ang kasamaan na tinatangi sa mga puso ng mga mananampalataya ang gumagawa ng kanilang pinakamatinding sakuna at tiyak na nagpapahina
sa pag-unlad ng layunin ng Diyos. Walang mas tiyak na paraan ng pagpapahina ng espiritualidad kaysa sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa inggit, hinala, paghahanap ng kamalian at pag-iisip ng masama. Sa kabilang banda, ang pinakamatibay na saksi na isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo ay ang pagkakaroon ng pagkakaisa at pagkakaisa sa mga taong may iba't ibang disposisyon na bumubuo sa kanyang simbahan. Ang mga hindi mananampalataya ay nagmamasid upang makita kung ang pananampalataya ng mga nag-aangking Kristiyano ay nagpapabanal ng impluwensya sa kanilang buhay at mabilis nilang maunawaan ang mga depekto sa pagkatao, ang mga hindi pagkakatugma sa pagkilos. Ang mga Kristiyano ay pawang miyembro ng isang pamilya, lahat ng mga anak ng iisang makalangit na Ama na may parehong pinagpalang pag-asa ng immortalidad. Napakalapit at malambot ang dapat maging tali ng nagbubuklod sa kanila. Huwag tayong magmahal sa salita, ang isinulat ng apostol, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ayan, maganda po talaga ang ating pinag-aaralan tonight. Ang dami-dami mong mapupulot na lesson. So, ayan mga kapatid, kung may ganito man tayong ugali, dun sa past na nakasulat na, yung mahilig tayong tumingin sa kapwa, mahilig tayong tumingin kung anong pagkakamali ng ating kapwa, or mag-isip tayo ng masama sa ating kapwa, or naiinggit tayo sa ating kapwa. No, dapat i-cut off natin yung mga pag-uugaling ganyan. Kasi yung nang una, hindi ito nakakatulong sa iyo, kundi nakakahadlang ito sa gaon. Kaya sana mga kapatid, pag-isip-isipan na natin na huwag tayong tumingin sa kapwa, kundi sa sarili natin tayo tumingin. Kasi walang ibang nakakaligtas sa atin, kundi tayo sa sarili natin. At saka hindi natin maliligtas ang kapwa natin sa pagtingin natin sa kanila, at hindi rin tayo maliligtas nila. Kaya ganyan, no, huwag tayong tumingin sa tao, kundi tumingin tayo kay Kristo. At sana po, kahit hindi man ako expert na magdi-discuss sa mga ganitong bagay, ay sana po ay kahit papano, sana ay may kakaunti po kayong napulot na lesson dito. Kasi yun nga, sabi dyan is mahal tayong lahat ng Panginoon. Kaya dapat lang tayong magtutulungan to grow together in faith, not to drag down each other. At hanggang dito na lang po. Salamat sa inyong panonood, and God bless us all. Bye-bye. Maraming pong salamat, Sister Elsie Acab, sa inyong panguna. Napakaganda po ng ating pong pag-aaral sa gabing ito patungkol po sa pag-ibig sa isa't isa. Unang-una, binabanggit ko sa atin dito yung text na ang pag-ibig daw, sabi dito na ito ang pag-ibig, na hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa kasalanan natin, para sa pagpapatawad, sa pag-alis ng kasalanan natin. Sabi niya sa atin na mga minamahal, kung inibig po tayo ng Diyos, kailangan din naman nating ibigin ang ating. Ang pag-ibig na ito ay palagi na natin naririnig sa mga simbahan, kahit hindi po sa ating iglesia. Sa iba't iba po naririnig natin to, kahit sa mga
taga-sanlibutan ay naririnig po natin ito. Pero sinasabi sa atin na ang pag-ibig na ibinibigay ng Diyos sa atin, na nais ng Diyos na ibigay natin sa ating kapwa ay ang pag-ibig na hindi na ibibigay ng sanlibutan, kundi ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin. Yun yung nais niyang ipadama din naman natin sa ating kapwa. Sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng nagkakaroon ng samaan ng loob, hindi pagkakaunawaan, ay lack of love. Ito po yung isa sa mga nagiging dahilan. Sa tagal ng panahon, nung una natin tinanggap ang totohanan, ito po yung naging yung pakiramdam na nadama natin. Kagaya po sa mga disipulo ng Panginoon, nung siya po ay nabubuhay pa sa kanyang ministeryo, ito po yung tala. Sabi dito na they rejoice in the sweetness of communion with Jesus. They were tender, thoughtful, self-denying, willing to make any sacrifice for the truth's sake. In their daily association with one another, they revealed the love that Christ had enjoined upon them. So ito po yung naramdaman nila noong una nilang tinanggap. Ganon din naman tayo mga kapatid nung una natin tanggapin ang katotohanan. Talagang parang yung bago ka parang natutong humawak ng espada. Kahit ano na lang ang gawin natin. Binapahayag natin na ganito ang ginawa ng Diyos, ganito ang nakasulat. Dahil sa gusto natin silang gusto natin na malaman nila ang katotohanan na ibinigay sa atin ng Diyos. Gusto natin na ipadama sa kanila yung pag-ibig na ipinadama sa atin ng Diyos. Pero habang tumatagal po ay nakakalimutan natin yung mga pag-ibig na una nating tinanggap. Kaya yung sinabi sa atin na balikan natin yung unang pag-ibig, kung saan nandoon yung self-denial for the truth's sake and for the sake of others. At tapos yung willing to make any sacrifice for the truth's sake. Dami pong testimony natin na kasi ako, personally, nung una ko pong matanggap yung katotohanan, feeling ko maliligtas ako. Dahil hindi ko naman sinasabing dahil sa akin yun, kundi dahil po sa katotohanan na ibinigay sa atin sa tulong ng Diyos. Marami pong mga natanggal sa sarili natin na yung mga gawang laman na nakalagay po sa Galatians 5:19 hanggang 21. Ito po yung mga katulad dito sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. At yung paninindigan sa araw ng Sabat, yung mga pagtakwil sa ating mga anak buhay, alang-alang sa katotohanan. Ito po yung una nating mga nadama, kagaya po ng mga naramdaman ng mga disipulo ng Panginoon. Pero habang tumatagal, ay nakakalimutan natin yung pag-ibig na una nating tinanggap. Katulad po sa mga alagad, binanggit po dito, but gradually, a change came. The believers began to look for the fix in others. They lost sight of the Savior and His love. John, realizing that brotherly love was waning in the church, urged upon believers the constant need of this love. So si John po yung nireveal o sa kanyang puso nireveal ng Panginoon yung pangangailangan ng pag-ibig ng bawat isa. Kaya yung kung mapapansin natin, ang mga sulat po ni John ay patungkol po sa pag-ibig. Kaya sa huling panahon, ibinigay ng Diyos yung kanyang mga revelation kay John. At tinawag nga siya na minamahal at mapagmahal na si Juan. Dahil sa gusto niya yung pag-ibig na manguna sa bawat isa, lalo't higit sa kanyang mga kapatid sa iglesia. It is not the opposition of the world that most endangers the Church of Christ. Kaya, pasensya na po, gusto ko na pong kasi mahalaga to yung ating napag-aralan ngayon. Hindi raw ang sanlibutan ang napaka delikado o ang malaking kalaban natin, kundi po sa loob. Hindi po yung sa labas, yung pinakamalaking kalaban ng Church of Christ o ng Iglesia ni Cristo, ang bayan ng Diyos, kundi po yung lack of love. Ito po yung ating topic ngayon. It is the evil cherished in the hearts of believers that works their most grievous disaster
and most surely retards the progress of God's cause. Kaya po ito yung gusto ng Diyos na mabago sa bawat isa sa atin. Basahin ko po yung karugtong. There's no surer way of weakening spirituality than by cherishing envy, suspicion, fault finding, and evil surmising. On the other hand, the strongest witness that God has sent His Son into the world is the existence of harmony and union among men of varied disposition who form His church. Ito po yung isa sa mga nagiging dahilan nga ng hindi pagkakaunawaan, pagiging malamig. Kasi kung yung Matthew chapter 24 verse 12, hindi ako nagkamali sa verse 12, sinabi doon, ayun ko po. Sabi dito, na, at dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ng pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang binabanggit po ng Panginoon dito, ayon sa hula, yung mga napipintong kaganapan ng Panginoon sa Matthew 24 ay mga mananampalataya po yung dito, yung pinakang sinasabihan niya. Una sa kanyang iglesia, sa bayan niya. Sa pagsagana po ng katampalasanan, ang pag-ibig ng bawat isa lalamig. Sa pagtagal natin sa pananampalataya, inuuna natin yung mga malalaking bagay na mahalaga rin naman, pero yung una ay yung mga unang kinakailangan natin gawin, yung mga tinitignan nating basic lang, parang pinapabayaan na natin. Ito po yung pag-ibig. Hindi po ba yung substance ng Christian life, yung pinakang natin, yung pinakang pangangailangan, binanggit po ng apostol na hope, faith, and love, but the greatest of this is love. Kahit po magsalita pa tayo ng salita ng anghel, magsalita yung salita ng tao, kahit meron tayong malakas na pananampalataya na kaya maglipat ng bundok, kung wala pong pag-ibig, wala pong halaga. Pangalawang Korinto, hindi ako nagkakamali sa 13, verse 13. Tapos, binabanggit din naman sa atin na yung lack of love, kahit ano ka pa, kahit gaano ka pa kagaling, ito po yung wala sa kaaway. Alam niyo po, kung pagalingan lang, kung patalinuhan lang, wala pong makakatalo kay Satanas. Sa langit po, mga hindi bumagsak na anghel na daya niya pa dahil sa kanyang galing sa pananalita. At alam natin na dinescribe ng propetisa na ang kanyang malapad at noo na sinyalis ng matinding katalinuhan. Kaya hindi natin matatalo siya sa pagalingan, sa patalinuhan, matatalo natin siya sa pamamagitan ng pagsunod sa Diyos. Ito po yung kanyang kahinaan. Kasi siya po yung pinakang maswayin. Siya po yung pinagmula ng pagsway. Kaya ito pong pag-ibig na ito na nagmumula sa Diyos na ating natanggap, ito po yung gusto ng Diyos na buhayin sa bawat isa sa atin. Cherishing envy, suspicion. Hindi mo naman sigurado, nagsususpect ka sa iba o sa loob ng church, sa kapatid. Tapos nagsalita ka pa ng parang sigurado ka na yon. Ito po yung napakadelikado. Kasi po, sinabi ng propetisa sa atin na kahit magparinig lang tayo ng salita, kasala po tayo sa 10 utos. Ang pang-10 na utos ay huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ito po yung isa sa mga tinitignan natin dahil ang akala natin may sinasabing masama sa atin. Ang akala natin ay nagkakaroon ng bulong-bulong sa pagitan nila na masama laban sa atin. Pero suspicion pa lang po natin yun. Hindi po tayo sigurado. Pero nagsalita po tayo ng parang sigurado tayo. Kaya ang nangyari, nagkaroon po ng hinanakit, samaan ng loob, naghanapan ng mali, nagkaroon ng masamang pag-iisip. Kasala po tayong lahat sa 10 utos. Hindi po tayo nakasunod. Hindi lang po ikaw, pati yung pinag-isipan mo ng masama, yung pinag-isipan mo na gumagawa siya o nagsasalita siya ng masama laban sa iyo.
So yung pag-ibig po ng Panginoon na ating natanggap noong una ay nakakalimutan po natin. Kaya po binigay sa atin yung mga sulat ni Juan upang ipanumbalik sa bawat isa yung pag-ibig. Hindi po ba sa fruit of the Spirit kasama po yung pag-ibig? Siyang napakahalaga sa lahat. Sikat na sikat po yung 1 John 4:8, 1 John 4:16 na God is love. Ang sino mang hindi umiibig ay hindi sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Palagi natin nasasabi yun, pero gusto po ng Diyos isabuhay natin. Di ba binanggit dito sa huling paragraph? Huwag tayong umibig sa salita. 1 John 3:8 po ito nakalagay. Tama ba? Sa sulat po ito ni Juan, binanggit po doon na ito po sa huling paragraph. Huwag tayong umibig sa salita, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ito po yung nais ng Diyos. Gusto niya po ay umibig tayo, hindi sa pamamagitan ng salita. Kailangan po natin ng practical application sa ating pong mga buhay. Nang sa ganun po ang pag-ibig ng Diyos ay sumagana sa atin at ang kanyang biyaya. Umaawit po tayo ng tungkol sa pag-ibig ng Diyos, tungkol sa biyaya niya sa atin. Gusto niya po gawin natin ito. Isabuhay po natin ito. Dahil ito yung katotohanan na malaking impact sa ating mga sa mga unbeliever na nasa paligid natin. Gaya po ng binanggit dito na unbelievers are watching to see if the faith of professed Christians is exerting a sanctifying influence upon their lives. They are quick to discern the defects in character, the inconsistencies in action. Christians are all members of one family, all children of the same Heavenly Father, with the same blessed hope of immortality. Ito po yung blessed hope na kapag nawala yung pag-ibig sa atin, hindi po natin makukuha yung blessed hope. Ito po yung pag-agaw sa atin ng Panginoon sa mga alapaap. Ito po yung binabanggit ng mga Seventh-day Adventists. Titus chapter 2 verse 13. Our blessed hope. Ito po yung pagpakita ng ating Panginoong Hesus at pag-agaw sa atin sa alapaap at magkaroon tayo ng walang hanggang buhay. Ito po yung gusto ng Diyos na magtali sa bawat isa sa atin, yung pag-ibig niya. Alalahanin natin yung blessed hope na gusto ng Diyos. Kasi kung tumagal tayo sa pananampalataya, tumagal tayo sa ating pong iglesia, inugatan na tayo ng mga katotohanan, tapos wala tayong pag-ibig, or pinipili lang natin yung ating ibig ng mga kapatid, delikado po ang ating kalagayan. Kaya po, nabanggit din ng mga alagad, ng mga apostol, na ibigin natin ang ayaw ibig sa atin. Ibigin natin ang ating kaaway. Pag sinampal ka sa kabila, iharap pa rin ang kabila. Kung hindi nga tayo nakakaranas ng ganun, tapos namimili tayo ng ibigin, o hindi tayong ibig sa iba, hindi po tayo nakakasunod sa sinabi ng Panginoon, pamamagitan ng mga alagad, tayo ay umibig sa ating kapwa. Sa huli po, ito po yung ating pong gustong ipaalala sa atin ng Panginoon na umibig tayo hindi sa salita, kundi sa katotohanan. Love one another. Sino po ang mayroong mga karagdagan sa atin na nais magdagdag? Ang atin pong kasama dito ay si Sister Daniela, ang atin pong mga kapatid sa Tumpak Church. Marami po. Baka po gusto niyo pong magdagdag. Maganda po ang ating napag-aralan tungkol po sa pag-ibig ng Diyos. First, siguro po naging malinaw sa atin ng ating pong pinag-aralan. Isang napakahalagang
Ang napakahalagang pag-aaral para sa atin. So ito po yung hindi kong babasahin sa unang Juan sa chapter 4 verse 20 hanggang 21. Sabi po dito na kung sinasabi ng sino man ako'y umiibig sa Diyos at napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling, sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, paanong makaiibig siya doon sa Diyos na hindi nakikita? At ang utos na itong mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat na umiibig sa kanyang kapatid. O yung gusto ng Diyos sa atin. Kung tayo nasasabi na umiibig sa Diyos, umiibig din naman tayo sa ating kapatid. Kung iniibig natin ang tagalabas, higit po nating ibigin ang sa loob. Kung may mali siya, di i-rebuke natin. Kasi mas mahalaga nga yung ating tagal. Isa sa sikretong pag-ibig. Pag-ibig po, nagmumula sa Diyos. Na pag-aaralan natin, ng gabi, na sa mga gabi ng devotional, ng Panginoon po sa ating pag-ibig. Sa kanya pong mga alagad, sa pagkakamali nila, hindi po ang Panginoon nagsasaway ng parang sasaktan talaga sila, kundi sa pamamagitan ng pag at nasasaktan lang sila, pero hindi yung siya ng hindi para itama sila. At masakit man sa loob ng Panginoon, pero kailangan niya gawin. Ito po yung pag-ibig na gusto ng Diyos sa atin, na kung may mali, di sawayin natin sa pamamagitan ng pag-ibig. Hindi sa pamamagitan ng kung ano lang yung nabasa natin, takbo kagad tayo tapos hindi tayo sigurado yung gagawin natin. Kailangan po yung mga sa atin ay pag-ibig. Para po pag-ibig din ang ibalik ng kapwa sa atin. Lalo sa mga hindi mananampalataya. Ang sabi ng Panginoon sa atin, sa loob na Iglesia, kasi panoorin ng sanlibutan, tinipignan kung tayo po ay sumusunod sa ating sinasabi, kung tayo po ang nangunguna sa ating pinapangaral. Ito lang po ang ating sabi sa atin. Napakahalaga sa panahon natin ito. Loved one. So ngayon po, kung walang po kayo nagdagan, tayo po ay dadako sa ating pong closing song and closing prayer ng ating pong speaker.
Hello, tayo po ay manalangin para po sa ating pagtatapos. Let's pray po. Dear Heavenly Father, thank you po sa mga oras na ito na kami po ay nakapag-aral ng mga salita na lahat ng ito ay aming tumimok ng malalim sa aming mga puso't isipan na aming po itong gabayan na habang po kayo may namumuhay dito sa mundo, habang kami naghihintay sa ikalawang pagparito ng inyong pong bugtong na anak na sana nawa may pakita po namin ang pag-ibig sa bawat isa na ang pag-ibig ni Kristo ay maipakita po namin sa aming buhay. Po ang mag-ingat sa amin, sa aming pansamantalang pagpapahinga at gisingin niyo po kami sa umaga, sa taglay ang buhay at lakas. Salamat po noon sa pagdinig sa aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, muli po, magandang gabi sa ating lahat. Tayo po ay tapos na sa ating pong pag-aral, sa ating pong devotion. Muli, ini-invite ang bawat isa sa mga nanonood na meron po tayong morning devotional alas 5 po ng umaga at evening devotional naman po sa gabi, parehong oras, alas 6 hanggang alas 7. So sana po marami tayong natutunan at atin po itong sa kabuhayan ang sa gawin po makita nila na tayo po ay mga anak ng Diyos. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat.